Pag-uusapan ko ang 14 na kamanghamanghang benepisyo ng langis ng oregano. Ang uri ng oregano na gusto mo para sa mga benepisyong pangterapiya ay ang langis ng ligaw na oregano. Kino-concentrate nila ang 200 libra ng oregano na may mga tangkay at dahon hanggang sa maging 2 libra ng langis na ito. Mayroon itong tatlong napakalakas na phenol carvacrol, thymol, rosmarinic acid o panghuling mga kemikal na may kawili-wiling katangian. Pag-uusapan natin ito ng tama. Kaya ang unang benepisyo ng langis ng oregano ay ang makapangyarihang natural nitong katangiang antibiotic. Antifungal, antibacterial, antiviral, anti-parasite, anti-yeast, anti-candida. Kaya pinapatay nito ang mga pathogen sa iyong katawan nang hindi pinapatay ang sarili mong mikrobyo. Talagang astig ito. Gusto mo lang siguraduhin na unti-unti mo itong iniinom ng kaunti-unti. Dahil kapag pinapatay mo ang ilan sa mga microbiang ito, maaari silang maglabas ng endotoxin na maaaring magpasimula ng reaksyon ng iyong immune system. Palaging magsimula sa napakaliit na dosis. Kumuha ka lang ng isang patak at tingnan kung ano ang mangyayari. At doon mo malalaman kung ayos ka lang. Siguro kumuha ka ng 2 o 3 patak kada araw. Para sa mga taong may resistensya sa antibiotiko, ito ang solusyon. At mayroon ding ilang kawili-wiling datos tungkol sa langis ng oregano na tumutugon sa mga biofilm. At yon ay isang buong hiwalay na paksa para sa isa pang video. Pero ang mga biofilm ay mga mikrobyo na nagtatago sa maliliit na kilab na gawa sa calcium. At napakahirap silang maabot. Kaya ang langis ng oregano, kasabay ng isang mabuting chelator para buwagin ang calcium, ay magiging mabuting lunas para doon. Kaya ang oregano ay isang napakalakas na antioxidant para alisin ang pinsala ng mga free radical, ang komplikasyon mula sa environmental oxidation at pinsala sa iyong DNA. Kaya pinabagal ng oregano ang prosesong iyon ng oxidation. Sige, bilang 3, mahusay itong antiseptiko. Maraming tao ang humahalo ng langis ng oregano sa ilang bagay para linisin ang kanilang bahay. Kaya nitong sterilize ang ilang bagay sa iyong kapaligiran. Mabuti ito para sa tagihawat. Mabuti ito para sa mga allergy, napakabuti para rito. At makikita mo rin ang benepisyo nito para sa hika. At mga problema sa baga sa pangkalahatan, mga bagay na may kinalaman sa bronchio. Madalas, ang masamang hininga ay maaaring magmula sa fungus o mikrobyo. Kaya mabisa ang langis ng oregano para sa masamang hininga. Impeksyon sa pantog, sipon, trangkaso, na mga virus. Mga problema sa sinus, lalo na ang talamak na sinus dahil sa mga amag. Kung nangyayari ito buong taon, malamang amag ito. Okay, bilang 11, impeksyon sa tainga. Kumuha ka ng isang patak ng langis ng oregano, at maaari mo itong ilagay sa iyong tainga, at talagang mabisa ito para sa mga impeksyon sa tainga. Para sa mga bata at matatanda, kung ihalo mo ang langis ng oregano sa bawang at ilalagay mo ito sa iyong tainga, papatayin mo ang mikrobyo. Sige, pinag-usapan natin ang bronchial. 13, mga nakatagong impeksyon tulad ng Epstein-Barr virus na napapasok sa remission at lumalabas muli kapag kulang ka sa nutrisyon, tumatanda ka, o pagod ka na, boom, lumalabas ito, at bigla kang nakararanas ng chronic fatigue. Talagang mabisa ang langis ng oregano para dyan. Maaari itong magbigay sa iyo ng enerhiya dahil nakakatulong itong maipasok muli ang mga nakatagong impeksyon sa remission. At saka mayroon tayong sobrang pagdami ng bakterya sa maliit na bituka. Ito ay isang sitwasyon kung saan ang mga mikrobyo na dapat nasa malaking kolon ay nasa maliit na bituka na ngayon. At kapag kumain ka, ninanakaw ng mga mikrobyo ang nutrisyon, at pinapaburol nila ang hibla sa maliit na bituka, kaya nagkakaroon ng labis na pagbuburol. Kaya't napakabuti ng langis ng oregano para sa kondisyong ito. Gusto mo ring magdagdag ng apple cider vinegar at mag-ayuno. Magiging napakabuti yun para rito. Sige mga kaibigan, narito na ang 14 na benepisyo ng langis ng oregano. Kung nakatulong sa inyo ang nilalamang ito, paki-like ang video at mag-subscribe sa channel.